This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 One, two, three, go. Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Here in Cripsilog, we talk about stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes. So, for today, dito pala. Yan. For today, Nagbabalik ang ating recurring guest. oo nga. Yeah. So, may bago siya ikukwento for us na kagigiliwan ninyo. Kabigiliwan, kababalagan. Let's all welcome Apocalypse. Yay! Yay! Hi guys, hi creepers. At nga pala, napansin nyo, nasa labas kami ngayon. Nasa Wados kami sa Maginhawa. Thank you so much, Liza, for having us. Yay, thank you. Ayan. So, punta kayo dito sa Maginhawa, sa Wados, Yes, for coffee and breakfast and cakes. cakes, Like cupcakes. Ano na? Kumusta? Catch up mo na? Ay, oo. Sige. Nalito, no? Ayan, may catch up muna. Ano ba nangyari? Nangyari sa atin. Kailan ba tayo last nakita? Monday, kasi nung party. Yung sa Spotify. Sa Spotify. Oh, ayun. Tapos na. Wala much kasi Wala. ilang araw lang yun, 4 days lang. Nagtrabaho lang. Na-meet natin si Direct Eric Mati dun sa party. Ay, oo. And grabe lang ang ano niya, parang ang cool niyang kakwentuhan. Mm-mm. Nung nalaman niyang tayo yung mga horror content creators doon, feeling ko parang kaya siya nakipagkwentuhan sa atin. Oo. Parang nag-enjoy siya. Mas nag-enjoy siya sa atin. Well, Kaysa doon sa iba. makaklaim. Hindi, kasi nga di ba tinatawag siya, papapicture siya. Tapos bumabalik. Tapos babalik siya sa amin. Makita niyo naman sa picture, di ba? Masaya siya. Para naman siya na. Oo. Maraming salamat, Maraming Direct salamat Eric kay Mati. Direct Eric Pati. And oy, di ba, ini-stylan ko para makuha yung email. Oo. Kunyari may napakinggan ko po yung Kasi nag-guest siya sa isang podcast. I think na kwento ko na yun sa isang episode. Nag-guest siya. And then sabi ko na kung pwede siyang i-guest din. And sabi niya, payag naman siya. Masaya naman doon. Basta online. So yun, hiningi namin ng email para in the future, makausap natin si Direct Eric Matt. And baka kailangan niya ng extra, di ba? Dito tayo. Or baka kailangan niya ng resource person sa mga those stories niya, di ba? Si Apocalypse. Maraming baon yan. Yeah. Ay, na-meet natin doon. Ay, andun yung mga kabunk natin. Yeah. Ang mga kapitanas, wag kang lilingon. Tsaka Siligang sa gabi. Although wala si Jed. Ka-okra. Oo. Tapos, na-meet din natin ang The Red Door Red Door podcast. Podcast. So, hello sa inyo. Sa The Red Door. Ian and James. Yes. Ano pa ba? Wala na. Ikaw ba, What's good? What's good? Well, medyo lumalabas sa retirement bilang, I guess, manghuhula at spirit quester. Ay, may So, title. came out of retirement. Yeah, medyo dumadami ulit out of nowhere. May mga nagko-consult sa'yo. Tinatawagan siya. Tinatawagan. Yeah, yung iba, mga dating naging, yung mga naturuan natin kung paano maalis yung spirit, yung mga medyo kaya rin naman talaga nila. Kaya lang hindi nila alam kung paano magpatawid ng spirit, yung mga ganun. So, yung iba bumalik para kung paano gagawin kapag ganitong scenario or ganitong spirit yung malumalapit. Tapos, meron naman, kakakilala lang natin, nagkataon lang na medyo ganun din sila, which is yung isa sa mga kwento ko mamaya. I see. Sige. So, yun ang pinagkaabalaan mo lately. Mga kaluluwa pa. May napatawid ka na ba na bumalik pa? Ayun talaga tumawid. Nandito ka na naman. Nangyari pa Gusto yun. pa din. So yeah, pag-uusapan natin yan more later on. So, but before that, extra surveying muna tayo. Additional information or corrections about the previous episode.
Sabi ni Kedge, regarding sa recent episode yung Demon sa Philippine movies, yung bulong daw ni Bong Navarro and Angelica Panganiban, directed by Chito Ronyo. May demon doon na possess and napapatay at may time na nag-anyong malaking centipede. Yan, napanood ko. Napanood yung bulong. Hindi, maganda yung bulong, panoorin mo. Sige nga. Kaso, ayun, maganda. Kaso, di sineseryoso ng iba kasi nga horror comedy genre siya. Pero for me, good siya. Decent horror. Horror-wise. Di ko sure if counted yung Frigidaire naman ni Andy and JM De Guzman. Kasi Hindi ko napanood yun. Demon Ref. Demon. Yung lumang napanood ko yung classic na SSR1. SRR. Yeah. Parang may demonic entity doon sa ilalim ng fridge. Kinakain niya yung tao, pati hayop. So, thanks kay Kuya Gil sa magandang presentation to those more power, G-Boys, and Cripsilon. Yeah. Salamat, Kedge. Ano yung SSR? Mali nga. Shake, ano yung kalawang S? Subtle, and roll. Sabi naman ni Steven, hi mga kuya, napakinggan ko yung Cebu Haunted CNU episode. Naalala ko, nag-work ako sa Cebu way back 2014. Sobrang eerie sa feeling kapag nagja-jogging sa circle nila. Open po kasi ang school for recreational activities. And one thing, hindi ko sure kung ako lang, pero alam niyo yung feeling na madami at congested ang place kahit di naman ganong karaming tao. So ganun nagiging feeling ko minsan sa CNU, sa Cebu Normal University. Open pala yun sa public. Pwede ka doon, tumambay-tambay. Takbo-takbo. Salamat, Steven Yasay. Sabi naman ni J.E. Duke, not sure if slide or ES, pero baka ES na lang. So, last slide kasi, may kwento ng may away ng may tagaan habang nasa inuman. The story is not about tagaan, pero more of homicide. So, dati kasi may plantation sa amin sa Rizal for castor oil. Then, may mga trabahador na puro lalaki. Castor oil. So, since mga bata pa kami na mahilig kami tumambay sa taniman, kaya nakakausap at nakikilala namin yung mga workers. One night, nagulat kami kasi yung kaibigan ng nanay ko nakatira sa malapit sa taniman ay humihingi ng tulong sa amin. The reason pala was yung isang trabahador ay pinatay ng kapwa trabahador habang nagiinuman. Hinataw ng bareta or digging bar sa ulo yung biktima, nakaagad namang namatay. Hindi ko na maalala yung reason kasi bata pa kami noon. Pero I think money matters. So, takot na takot kami noon. Kaya alerto kami buong gabi. Kasi di agad nahuli yung suspect. So, after ng incident, pinasara na yung taniman. So, yun lang. Salamat. Ay, honor. Damay lahat. Oo. Bareta ng sabon pala pinangatang. Kaya pala. Pero yun. Matigas pa rin yun. RIP po. RIP Yun lang nga sabi. Rest in peace po sa mga namatay. Okay, malapit na November 1. So, pwede rin. Sabi naman ni Angie, pa-ES lang after so long, serial killer, South Africa's most prolific ay si Stuart Wilken, aka Bowtie Bower. May docu-series noon, pero ayun, South Africa. Discuss natin to in the future. So after nating mag-Halloween, multuhan, Back to patay. magsi-serial killer ulit tayo. Sabi naman ni House of M, ang dami, no? Meron tayong docu-series na ipapalabas about Ocean Gate Titan. So let's see. Ay, may update pala doon kasi sabi, may mga nakuwang body parts. Body parts? Oo lang, yun. Body parts lang. So parang, akala natin nag-implode, so wala na. Like, napulbo na. oo, pero but may body parts pa daw. So baka yun, may natira pa. So let's see dun sa docu-series na. Giniling na yun. Ha? Baka giniling na yun. Giniling, oo. Ito, another one from Carl Haina. Nag-field trip kami sa Manila Film Center nung high school para manood ng Sand Magic. Kasi nga, di ba, amazing show kay siya. So, di ko pa alam yung dark past ng Manila Film Center that time. At di rin ako aware na yun yung MFF. Kasi nga, amazing show naman yung sinabi sa amin. Pero I just knew that that place was so weird and dark and eerie. Didn't like it there. Bigat ng energy. And that was around 2009 ata. Ay, may age reveal daw, sabi ni Carl. Pero yun, ayun nga. Nabanggit mo din yun, no? Yung sa MFF. Ayan. So, and lastly, last na to. Totoo. Pupunta sa Instagram siya kasi mahaba. Hindi kasya sa keep. Alam mo naman yung keep natin. Ay, may nangangampanya. Sorry. Ayan. So, anong sinasabi niya dito? Yes po. Sa CNU, sabi niya, ang ganda po ng pagkaka-research doon sa confidential story na matatawa kung
hindi na siya confidential dahil sa ang nagkwento din ho sa akin. Sinabi niya na wag daw ipagkakalat. Pero di niya alam, pinagkalat ko na. And pinagkalat din natin. So, pero yung sa CR na pambabae sa admin building sa Cebu Normal University, paborito namin yun ng kaibigan ko dahil nag-iisang CR yon na may salamin at malinis ang mga cubicle doon. Pero hindi ko na rin po sinasabing madumi sa ibang CR. Patungkol naman doon sa salamin, 2 salamin doon sa CR na pambabae. Pinagtataka po namin, yung isang salamin doon, mayroong nakasabit sa gitna na figure ng Mama Mary at may nakalagay na parihaba na papel. So, continuation. Ay! Hindi ko naman sinabi yung pangalan. Okay, hide the identity daw kasi nga secret. Yung papel na nandun sa Mama Mary figure, ano ba tawag doon? Ginawa kong laruan, statue. Okay. Yung papel na sinabi ko po na nakasabit sa gitna, ay yung alam nyo po na parang ibinigay na ng simbahan na may litrato or figure at merong mga sulat sa baba about sa Bible. Hinala ko po, doon po nangyari yung kwento na may nakita na black lady sa salamin kaya po nilagyan. Ang masasabi ko po ay aesthetic ng CR ay makaluma na may a little bit touch of modernization. So, unang-una kong tapak sa CNU, nagtaka ako bakit lahat ng CR sa CNU, except sa admin, ay walang salamin. Siguro dahil nga doon sa kwento na yun. Walang salamin? Ha? Paano ka mag-retouch? Ay, no, Kapaan? Oo, kapa. Bernie, gano'n. Kapakapala. Dagdag ko na din yung rumor na nakakatakot na kumakalat din about sa painting doon sa museum sa CNU. Ang sabi po, kapag tumitig ka daw doon sa painting na yon, meron daw sasama sa iyo na bata, kaya ang kwentong ito ay ginawang babala na huwag tumitig sa painting kapag pupunta sa museum. Perfect. Yeah. Shoutout po sa staff na naglilinis ng CR ng admin building na hindi kami pinapapasok ng kaibigan ko kahit ihing-ihi na kami at kailangang patuloy namin pumunta sa iba pang building para doon umihi. Dito na po nagtatapos at siguro po sa ulo na po ng lahat ang katagang sorry na pahaba. Ayan, secret identity lang. Pero yun, maraming salamat sa additional information tungkol sa mga horrors ng Cebu Normal University. Bahala ka managot dun sa friend mong sabi mo may pagkakalat. Yun ang nag-iisa niyang bilin. Natatawa nga ako. Controversial story pero alam na nila. Ayan, tapos na tayo sa extra serving. Main course na tayo eh. So, kilala nyo naman na siguro at this point si Apocalypse. Pangatlong beses niya na dito. Para sa mga new listeners natin. Sa mga new listeners, siya ay isang psychic. Psychic ba? Ay, oo. Introduce spirit? yourself. Introduce myself again. Siguro ano lang. Someone with a gift na lang. Ay, gifted. Gifted na. Papakonfirm natin yan. Sarap na. So, ayan. Start na po ba ako magsabi Ayan, ng sige. story? Oo. Ano bang mga latest nating naganap? So, ang mga story na dala ko ngayon is nangyari siya within a month or 2 lang naman. Diba nga, sabi ko medyo naglabas tayo semi-retired na. Hindi na fully retired sa paggaganyan. Kasi meron tayong mga kasama or kaibigan na bigla na lang ko-contact sa atin na meron silang trouble or meron silang encounter na hindi nila ma-explain. So with that, mag-start ako sa isang friend. Itong friend ko to is, kababata ko siya. Magkaibigan kami simula high school. Then one day, ano siya, more of, hindi rin siya masyadong naniniwala kasi wala siyang experience eh. Hindi siya yung type na experience eh. Kaya lang, meron siyang isang encounter na sobrang na-creep out siya. Parang nasa bar siya nun, sa isang bar dito somewhere in Commonwealth. Somewhere in, I think sa Royal Place siya nun eh. Tapos, mayroong isang, parang, nag-text lang kasi siya sa akin nun eh. Sabi niya sa akin na, Apocalypse, tulungan mo ako, mayroon na akong problema. Kapag ganyan, hindi ko pinapatuloy. Kasi sabi ko, sige, basahin ko muna kung ano yung naging problema natin, kung ano yung nangyayari. Kasi kapag naging tama ang hula ko, ibig sabihin, may nakabate, may disturbance, or merong kasi may connection kami dahil magkababata kami. So, yan. Tapos, sobrang nakikreep out siya. So, ramdam na ramdam ko talaga. May mga kasama pa ako sa room nung time na yun. So, medyo lumayo muna ako. Ang nangyari sa kanya, sabi ko, parang meron sa yung nakabate na mid-30 to 40s na babae. Tapos, nung sinabi ko yun, nag-freak out agad siya. Kasi sabi niya, doon niya na sinabi na nasa bar ako ngayon. Tapos, paglabas ko, para mag-yossi lang and smoke break,
biglang may lumapit sa akin na isang babaeng desente naman. Na yun nga, nasa mid-30s to 40s. Ay, matanda na. Bakit? Bata Mid-30 pa. to 40. Joke lang. Babae, so tao. Tao talaga siya. Diba nga, kung maalala nyo before, meron ako nakwento na iba-ibang type na merong mga manghuhula, merong mga nagbubulong, merong mga aswang, merong mga nagkukulam, yung mga ganon. So, pasok siya sa isa sa category doon. Then, nung ano sa kanya, parang may binulong sa kanya, then ang ginawa niya, inabutan niya ng money kasi akala niya, humingi lang ng alms. So, yun, parang akala niya, pulupe lang, ganon. Tapos, every time daw na titignan siya, as in may mga sinasabing pabulong yung babae. Then kapag may dadaan na guard, dadaan na waiter, bigla daw mawawala. Tapos, first time niya daw makaramdam, nakakaibang feeling na sobrang creep out. Tapos, sinabi ko sa kanya, so part naman ng ginagawa ko, sinabi ko sa kanya kung anong itsura ng babae, anong damit ng babae, ano yung presence na ginagawa niya. Tapos doon ko na-figure out na itong babaeng to is binubulungan siya, which is yun nga, na ano sa, mention kanina yung bulong ni Bong Navarro. Different naman to. Kasi yun, bulong yun sa patay para kung ano man yung problema or dinadanas mo ngayon, madala sa kabilang buhay. Pero itong bulong na to is para siyang nang-aanin. Kung alam niyo yung term na anin. Aning? Anin. Baliw? Oo, para siyang Okay. babaliw ng tao na... Pinag-thumbs up Oh. Sino? kanina. Lumabas yung thumbs up. So, yun. Para siyang nang babaliw ng tao na hindi ka mapakala eh. Kung ano yun. Yun yung effect ng bulong na ginagawa niya sa tao. Bakit niya ginagawa yun sa kaibigan ko? Ginagawa ko yun. Naglaro. May nag-heart. So, yun. Bakit niya ginagawa yun sa kaibigan ko? Kasi mostly is natipuhan. Natipuhan niya. Like, gusto niya na... Hindi naman niya gusto physically, emotionally, or sexually. Pero na parang napagtripan. Okay. Personada. Yes. So, yun. Paano tatanggalin yun? Kasi ang bulong na yun, kapag hindi mo ma-out sa'yo agad, pwede kang magkasakit. Yung nabate, nagpapaalbularyo. Yun. Yun yung mga mangyayari sa'yo na minsan hindi ma-explain. Ito po at Off yung... Sige. go lang Check pa. ko lang, meron naman tayo sa... So, yan. Diretso ko lang. Dito na yun. So, yun. Doon yung medyo Simula naan na ka. mag-breakdown na may kailangan. Ito. Ito na. Nagsisimula na. Simula na. Paramdam. 1 hour. May kwento rin ako dyan mamaya. As mo nag-breakdown. Actually, nung nangyayari nga to, yung sa lights ko sa condo, nag-flicker talaga siya. Which is yun. Nakausap mo siya? Na-experience ng mga roommate ko na yun nga, nirereklamo na nila ako kasi ang dami na daw bumbilya ang nasasira. Every time na nangyayari siya. So, anong effect? Paano namin magagawa to na matanggal yung pagkaaning sa kanya? Kasi yung ibang albularyo, yung sa kinasanayan, ang ginagawa nila is, yung merong candle. Yung sa papel? Yung candle, tapos ilalagay sa tubig. Tawas. Tawas. Tawas yung term. Tinatawas nila, tapos doon nila malalaman kung anong spirit. Tapos sa amin naman, iba, meron kasing certain na dasal para sa ganon. Which is, ang makakontra ko mismo, yung nang bulong sa kanya. Ganun yung mangyayari. So, after nun, sabi ko lang sa kaibigan ko, bigyan mo ako ng time, dadasalan natin. So, nung dinasalan ko siya, biglang, after hindi ko pa tapos yung dasal, tapos ko na yung dasal nun, tapos mga 5-10 minutes, nag-text na sa akin na gumaan na daw yung pakiramdam niya, tapos hindi na siya kinakabahan. Itong friend ko to medyo alcoholic to eh. Parang naka-12 na beer siya. Pero itong time na yun, naka-isang beer lang siya, umalis na siya. Kasi hindi niya kaya mag-inom that time? Hindi niya kaya yung presence nung tao na yun. Tapos, yun kasing work ng ng bubulong eh. Hindi ko naman nila lahat sila. Pero kapag napagdiskatahan ka ng isang marunong mambulong or siguro, parang term sa English, yung na-bewitch. Not feeling well ka. Talaga. Parang feeling mo lagi may nakatingin sa'yo. Feeling mo parang may kasama kang iba. Hindi yun yung normal na presence mo eh. Tapos, hindi mo ma-explain na bakit ganito, bakit ganyan. Kaya siya lumapit sa akin. So, yun. Tapos, pang ending ng story to is, after nung after nung buong scenario na yun, nadasalan na siya, medyo naging okay na siya. Kapag nagdadasal kasi ako yung nagkakasakit. Ako yung hindi nagiging okay yung pakiramdam. Which is, yun, 2 days, 3 days ako nagkasakit na eh. Tapos after nung umuwi siya sa bahay, sinabi ng kuya niya na, bakit putlang-putla ka? Anong nangyari sa'yo? Parang hindi ikaw yung normal na kapatid ko. Ganun. So, yun naman, parang, kasi mahirap yun eh. Dinasalan ka nung isa, tapos tinanggal sa'yo yung, yung parang nilagay na spell sa'yo. Yung hex. Yeah, yung hex. Yeah.
Then, same person, meron din siyang isang story naman na yung isa niyang tao, parang may nakaaway sila sa... Ay, sorry, next kwento na po ito. Pero same person. Meron siyang isang tao na parang may nakaaway sa parang lobby ng hotel, gano'n. Tapos, ang nangyari naman sa taong to is after nila mag-away, sumakay na sila sa car, then bigla na lang yung tao, parang, ang tawag doon, yung nag-freak out na may video siya na naghihingalo, hindi makahinga. Parang panic attack. Parang panic attack, pero first time daw nangyari doon sa taong yun. Then bigla niya akong tinawagan na, sabi ko syempre, bilang normal na tao naman, sabi ko, dalhin niyo muna sa hospital. Kasi baka ang nangyari dyan is inaatakan na sa puso, na sa stroke na, gano'n. Then, habang dinadala nila, siya ako rin nagdinasalan kung ano bang nangyayari. Hanggang sa, hindi niya pa sa akin sinabi na nag-away Hanggang sa sinabi ko na lang sa kanya na parang merong nakasagutan yung tao mo. Parang ang nangyari is, may nakaaway siya. Medyo, hindi lang ito Parang meron pang isa siyang nakaaway na way back na nag-trigger sa kanya na parang dinasalan din siya. So, yun. Ang nangyayari sa kanya nun is nagpapanik. Yung tao is, dinala sa hospital. Sa hospital, nagsisigaw, nagpapanik pa rin siya, hindi makahinga. Yun. So, dasal tayo para makita natin kung ano naging problem. Hanggang in person mo siya dinasalan or... dun sa pa rin, sa trace ko. Kaya yun, Sinusok ka lang. Yes. Isang bumbilya na naman yung pumatok. So, yun. Habang nagdadasal ako, sinabi ko sa kanya na galing tong taong to sa isang subdivision na parang may nakaaway din siyang not sure kung guard or yaya. Na parang pinagdadasal siya na ganito mangyari sa kanya. Na medyo marunong magdasal din yung yaya or yung guard. Tapos, background, etong taong to, naglalala move Lazada rin sila. So, nagda-delivery sila. So, yun nga, nasabi nga sa akin pala away itong taong to. Then, so, dasal tayo. Siguro mga 15-20 minutes after nung dasal, tumayo yung tao. Tumayo na siya. Tapos, nung tinignan lahat nung yung high blood, lahat, yung sa hospital, dinala siya sa emergency Normal. Pero yung sa video, which is pakita ko na lang siguro sa inyo privately later, na... may video. Yeah. Isan ko sa inyo, or pakita ko sa inyo yung video later na, or gusto nyo mamaya, na naghihingalo talaga siya. Nakakala ko mamatay na siya. Ganun siya kalala. Tapos nangyari lahat to ng morning. Lapit, di ba same friend ito na yung nabulungan? Yeah. Lapitin mo siya ng ganun. Or nag-a-attract siya ng ganun energy. Ano kasi, since ang work niya kasi is more of interaction with people. Palaway siya. Medyo palaawa yung mga nakasama niya. Shout out. Ay, mga kasama niya. Yung mga kasama niya, yung mga tao niya, medyo nagkakainitan. So, sabi ko nga, marami namang gifted Maraming marunong kung paano magdasal, kung paano mang-hex ng tao. So, yun. Siguro dahil doon, kaya siya ay madalas. Pero, nakakasagupa siya. Ay, may kwentong bulong din sa amin. Pero, pakompletuhin ko muna sa airmat ko yung chika. Kasi may kapitbahay kaming nawawala hanggang ngayon. Ha? And sinasabi nila na bulungan daw. Naging issue siya kasi parang may utang. Tapos, feeling nila tumakas. Ganun. Charot lang yung nabulong. Utang. Hindi kasi asin hanggang ngayon wala Nasingil lang yun. Kahit yung mga anak niya nag-aalala na. Seryoso? Oo. May mga anak siya. And last na nakita sa CCTV, may kausap siyang babae. Tapos, parang may kinuha daw na plastic sa bahay. Tapos, ayun, nawala na. Oo. Hindi na siya nakita. Oo. So, sabi nila baka nabulungan. Tatanong ko sa airmat ko. Nakikichismis ako. Sige, ayun. Magkano may utang? 500k. 500 pesos. 500k pala. Oo. Sige. Let's go back. I'll go back. Alright. So, sa next story ko naman. May question pala ako. So, di ba, kaya mong mag-reverse nung kaya mo rin magbigay? Ay, hindi. Ayaw mo. Ayoko. Okay. Kasi parang yung sa same reason bakit hindi ako nagpapabayad kapag nagaganito. Siguro ang exchange ko lang, bigyan mo lang ako ng candy o piso. Okay na para may exchange lang of energy. Pero ayoko kasi ng anything like that kasi kagaya ng sinabi ko before, hindi mo pwedeng makita yung isang bagay hindi mo pwedeng makita yung heaven nang hindi nakikita yung hell. So, kapag
ano ka, hex ka ng tao, may balik sa'yo yun. Imposibleng wala. So, yun. Hindi man this lifetime, pwede next lifetime, or pwede magkasakit ka ng something na hindi okay talaga. What if hindi hex, ibe-bless? Ay, Sasumpa kong, kikinis ka. Mga ganun. Sana. Pero maganda rin yung balik sa... Pwede ba yun? Blessing ng mga stuff na medyo blessed na, nakikita kong ginagawa yun ng iba. More yung iba is more of the prayers. Kung paano nila ipa-bless. Kunyari, yung mga beads na binibigay ng mga tao. May ganun ako. Sa hindi ko suot. kaya hindi ka na mag-bless. Kaya doon na hex. May mga ganun. May mga pera usap na gamit. Doon kaya galing yung term na aning-aning. Kasi yung aning-aning parang na... nababalyo. Baka doon galing. Pag nabulungan. Siya pala yung history. Gumawa tayo ng history, no? Etymology. Oh, shit. Kumusta na yung friend mo? After nun, actually, kinausap ko siya kapon kung pwede kayo share yung story niya. So, sabi, okay naman siya. Hindi na pala away yung tao niya ngayon. Sabi ko rin, tanggalin yun. Mahirap napapahamak siya. Pumayag ba siya i-share yung video? Hindi ko na tanong, pero pwede naman siguro. Siguro, send ko na lang din yung video. Share po natin dito. Charot lang. Okay. Tapos, sorry, nag-note gusto ako may notes din pala. May notes pa rin. Mga headers lang. Just so you know, sa mga nakikinig, tuwing ini-interview namin si Apocalypse, nakalista lahat ng kikwento niya. Ganun siya ka-prepare. Mas prepared pa siya sa amin. Kasi wala nga kaming nakalistang questions. Anyway. So, itong next question tuloy. Next na i-share ko sa inyo is, recently kasi lumipat din ako ng bahay. From Katipunan, I moved to BGC. Tapos, syempre, while moving, you'll meet new friends, ganyan. Then, meron akong isang naging friend na, recent friend ko lang is, namatay yung lola niya. So, syempre, namatay lolo niya, nandun siya sa condo ako noon. Tapos, sinasabi niya sa akin na ganito nga yung nangyari, ganyan. Then, sinashare niya rin sa akin na meron siyang isang friend na medyo interested na makilala ako nung nalaman niyang medyo nakakahula ako or nakakita ng ghost. Kaya naman niya nalaman yun is kasi parang sinabihan ko rin yung friend niya through picture na, uy, parang may mali. May sumusunod sa tao yan, gano'n. Then nalaman ko, yung friend na yun is a shaman pala. What's a shaman? Shaman is more of ritual yung ginagawa nila. Para silang mga pagan na nag-aano sila ng mga sa nature, tapos meron silang mga deity kung sino yung sinasamba nila, kanino sila mostly aligned. Ganun. Yun yung pagkakaintindi ko sa ginagawa nila. So, yan. Siya yung friend na gustong ma-meet ka. Okay. So, parang in a good while gusto niya na ako ma-meet noon, parang 2 to 3 weeks After nun matapos ko muna yung Lasal, tsaka nila pinasok ng gano'n. So parang, not saying na ako yung nagpagaling or anything, pero nag-subside na rin yung bati sa kanya. Yung bati kasi sa ganun may galit Kaya mahirap Mahirap kapag yung dasal, may emotion kang sinami. Huwag ka pala magdadasal. Mas malakas pag may rage ka na. Yeah, totoo po yun. Kapag may personal na vendetta ka sa isang tao. Glenn. Ay naku, makapagdasal nga mga. Parang marami kang bibigyan may mga tinuro sa akin. Nagtanong ako sa kanya before kasi meron akong kagalit. Kagalit na podcaster. Grabe ka. Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Nandyan. Ano nangyari? Paano mga gigs? Nag-record pa ba? Hindi ko alam. 34 gig. Movie recording daw. Oo. Ito ba yun? Nagkakampa na. Okay. Tanong ko, what if may gusto kang i-harm na tao? So, ayun nga. Parang ibubulong mo yung mga hinanakit mo sa puno. Okay. Yung puno yung mag-absorb ng dark energies. Para hindi mo na ma-feel. Parang gano'n. Parang lalabas mo ito. Okay. Tapos, yung puno yung malalanta. Tapos yung yung tao, ewan ko parang kakarmahin ba siya or whatever. Basta, yeah. Sino kakarmahin? Yung kaaway mo? Oo, yung binulong mo sa puno.
Okay. Pero hindi ko ginawa kasi baka bumalik na naman sa akin. Baka, mali mo, bumulong din siya sa puno. Mauubos namin mga puno dito. Bulungan ka. Ano nangyari? Punta kami sa wildlife. Dahil puno. Saan yan? Nagpa-Lazada Ito ka? yung wallet ko. Nakabox talaga. Okay. Ay, ano bang... Ay, game na ulit. Oo. Saan ba? So, yun. Si Shaman. Story number 2 kay Shaman. So, na-explain ko na kung ano yung pagkakaintindi ko sa Shaman, pero hindi pa kami nagamit yan. Siguro good 2-3 weeks. Pero matagal niya na akong ni-eager na gusto niya ako mahalala kasi parang may mga, yun nga, sa nakita kong sumusunod sa kanya, sinabi niya na rin sa common friend namin na yun nga, totoo may mga sumusunod sa kanya. Iba-ibang entity ito. Yeah, maraming entity. Ay. Sobrang daming entity sumusunod sa kanya. Kasi hindi naman porket may nakita ako, sasabihin ko na uy, merong something sa'yo, uy, may ganyan yan. Kasi parang for me kasi, normal naman na nandito sila sa mundon to eh. Pero kapag yung hunting is very, very different na bakit ang dami? Bakit parang hindi lang multo to? Bakit merong walang mukha na sumusunod sa kanya? Yung kwento mo. Yeah, yung kwento ko before na walang mukha na gano'n. So bakit sa kanya meron din? So very, very curious talaga kanan. Since sinasabi niya nga troubled na siya, hindi siya makatulog, medyo nahihirapan na siya, binigyan ko siya ng isang dasal. Sabi ko dun sa common friend namin na, ito, isend mo sa kanya. Pero wag na wag mong babasahin kahit anong mangyari. Yung dasal. Oo. Ano gagawin niya doon? Send forward lang. Forward mo lang, pero wag mong basahin kahit anong mangyari. Kasi ito, directed lang yung dasal na to para dun sa tao. Yun. So yun, parang, kasi since shaman nga siya, ibig sabihin, kahit pa paano, may grounding din siya eh. Kaya niya ring magdasal, kaya niya ring magpalipat, magpatawid, or mag-summon. Yun. Yung dasal na binigay mo, may pinagkunan ka din. More of, kung nalala niyo sa una kong kwento, yung galing dun sa matandang manghuhula na nagsasalita ng gating. Na every time na may hahawakan siya, bibigyan kanya ng dasal for this, for that, for ano. So personalized na dasal ka. Yeah, customized. Customized na dasal din siya. Custom prayers kayo dyan. Piso lang, piso. Ay, kaya lang patay na siya eh. Ay. Sorry. RIP po sa mga yuma. Ay, so, mamaya sabihin tumawa. Natagal naman natang patay. This year. Ay, Okay. Kaya RIP po. Sorry rin po. So, yun. Again, dong sa friend kong to, recently, yung common friend namin, namatayan din siya. Namatayan siya ng lolo. Ang pagkakaintindi namin nung roommate ko dun sa pagkamatay niya sa lolo niya is someone close sa kanya. Na so kami, parang syempre, hindi ko napapalam, died through old age, wala na akong pakialam doon. Hindi ko na siya kailangan basahin, hindi ko na siya kailangan kausapin. Kaya lang, itong common friend namin, binasa yung dasal. Ay, okay. So, hindi niya pa sa akin sinasabi, hindi siya umaamin sa akin eh. So, nung nag-iisa mong bilin sa kanya. na huwag gawin, ginawa niya. Mga tao talaga. Okay. So, yun, I told him na, binasa mo ba yung dasal ko? Sabi ko sa kanya. Tapos, another bombilya na naman yung nawala sa amin dahil doon. Talaga, parang, bagong bili naming, ilaw, tapos bigla siyang mapupundi na lang, gano'n. Kasi, ewan ko, kahit nung sa una kong story before, yun na yung effect saan kapag nagdadasal ako or nanguhula ko, or pag may entity malapit, namamatayan. Kagaya ngayon, lagi namamatay yung camera. Gates. Feeling ko tuluyan ng masisira. Mahal pa naman namin. Wala pa akong So, yun. Inas ko siya kung una, ayaw niya pa umamin. Pero since binasa niya nga yung dasal, hindi naman niya binasa fully, pero may binasa siyang part ng dasal na yun, nahulaan ko siya. Saan mo sinend ba sa Messenger? Instagram. Sabi ko, forward mo na lang. Wala, ang hirap naman kasi hindi basahin. Siya, pumasok siya sa CR nun eh. So, parang siguro, na-curious siya. Tapos, binasa niya. So, nahulaan ko siya. Sinabi ko sa kanya, bakit affected ka sa pagkamatay ng lolo mo? Hindi naman kayo close. Tapos nagulat siya. Exposed tuloy siya. Na, paano mo nalamang hindi kami close? Tapos doon niya saan sinabi na actually hindi ko talaga siya lolo. Jowa ko siya. Ano naman? Wala lang. Parang kapatid lang. Hindi siya yung main lolo. So, yun. Dahil doon, nahulaan ko pa siya. Tapos, dahil din sa binasa niya,
ayaw ko lang aminin sa kanya, sana huwag niya panoorin. So, kasi lagi niya akong kinukulit eh. Na-open ba daw? Na-open yung sa kanya. So, ang sagot doon, oo. Ay. Na-open yung 13 niya. Yung parang pakiramdam niya, mas siya, naging sensitive. Kasi ilang beses na rin siya nagkaroon ng pagkakataon na sinasabi niya sa akin na, meron ba akong kasama to? Meron ba? Kasi may naramdaman ng kakaiba. Sinasabi ko lagi wala, pero meron talaga. Ay. Matatakotin siya. Oh yeah, matatakotin kasi siya eh. Tapos mahirap kasi i-close yun kasi ang na-open niya is something na dinasala na hindi para sa kanya. So, yun. Diyan nagsisimula ang mga horror movies. Yung may binilin sa'yo, wag mong gagawin. Ginawa mo pa talaga. Huwag mong halikan ng Diablo. Halikan mo. Si Tina Paner, ang kulit, tigas ng ulo. Okay, tapos? Then, after mangyari yun, nag-scad na kami na makita ng shaman guy na, sige, meet na tayo. Again, meron akong kasama sa bago kong place, meron akong roommate. So, nung naramdaman ko yung guy na malapit na, sa lobby na lang tayo sa common area. Kasi kapag sa yung roommate ko kasi hindi siya nakakaramdam before or hindi siya naniniwala sa ghost. Pero ngayon naniniwala na rin siya. Kasi naka-experience siya, may nakikita na rin siya. Parang sanghon na ba? Na-transfer mo ng energy, mga gano'n. Yeah, parang back sa una nating pagkikita noon na kapag lagi mong kasama is someone na nakakita, someone na very open, malaki yung tendency na pati ikaw makakita ka. Hindi ibig sabihin nun, open na yung third eye mo. Hindi ibig sabihin nun, open yung mga sixth sense mo. Pero dahil sobrang open nung kasama mo, yung light na kasama mo, madadamay ka talaga doon. So, buti na lang yearly lang. Buti na yearly lang pala to. Pasensya ka na. Takotin din kasi kaya. Charot lang. So, yun. Before kami, ito, mag-start na ako sa shaman. Dito sa shaman, medyo serious ang nangyari kasi, ang ginawa kasi namin doon, nung una ko pa lang siya nakita, nagtaka na ako bakit ang daming sumusunod sa kanya. So, si shaman guy na to is very, very curious talaga siya, which is, nang sasummon talaga siya ng mga entity. Ginagawa niya. Ginagawa talaga niya. Na most ginahulaan ko rin na, ba't ka nagtatawag? Tapos, so, pinifigure out ko kung ano bang meron tong sa guy na to na hindi ko rin kasi magets nung una eh. Bakit ang galing niya mag-summon? Na pati ako nagalingan ako sa kanya na bakit ang bilis? Bakit ang lapitin niya? Pero siya mismo, hindi na di-disturb. Pero sabi ko nga sa kanya ingat ka. Kasi ikaw, hindi ka na di-disturb. Pero yung mga tao sa paligid mo, nababaliw. Which is, meron siya mga kasama na, yun nga, yung dati niyang partner. Tapos, basta yung mga people around him nagkakagulo. Dahil dun sa mga entity kasama niya. Na pati siya, aware siya na yun nga yung naging nangyari sa kanya. Kaya naghahanap siya ng tulong. Which is, kaya rin kami siguro, fate kung bakit kami nakita, nakakalala. Then, ito pa, share ko pa, kasi kapag nangyayaring to, kailangan mo malaman muna lahat kung tama ba yung hula ko, tama ba yung nakikita ko sa kanya or hindi. Sinabi ko sa kanya na meron kang parang 7 ghosts na kasama. Itong 7 ghosts na to, kasi dun sa parang room kasi yung pinasukan namin nagdasal muna ako para wag muna pumasok. After niyo magkita sa lobby? Kaming room. Dun sa lobby rin siya. Pero parang segregated siya. So, kailangan kasi namin muna magdasal para kung ano mang gagawin namin. Dala ko na kasi yung mga Bible ko, yung mga pangdasal ko talaga doon. Kompleto talaga yun. Para kaming dalawa muna, walang makapasok na iba. So, yun, sinabi niya for the first time, yun yung unang best yung medyo free. Medyo mas maluwag siya makahinga noon, mas naiintindihan niya yung nangyayari, mas nakakapag-isip siya. Then, nag-start na ako kung kasi ang gagawin ko sa kanya nun is ibibigay ko yung mga protection na dating ginagamit ko. Kasi para mas kailangan niya nung time na yun Habang binibigay ko yung protection, unti-unti, nakikita ko kung ano yung nangyayari sa kanya, paano siya nag-start. Then, nakita ko rin kung ano yung past life niya. So, tinanong ko siya na, sabi ko, wala kang maisip na pangalan sa kanya. Meron ba kayo masadya? Shaman King. Shaman King. Sabi ko na lang sa kanya, ay, Shaman King, ang past life mo is babae ka. Lalaki kasi siya ngayon So, sabi niya sa akin, umuo siya. Alam niya. Kasi nga, mahilig siya sa ganun din Tapos, nagpapahula. So, sabi ko sa kanya,
ang pagkababae mo is ano ka, para kang priestess. Nagdadasal ka talaga. Nagpapagaling ka, ganyan. Tapos itong 7 sumusunod sa'yo, ano sila, mga dati mong kasama. Oh. Kaibigan nila? Parang high priestess siya, tapos meron siyang mga Yes. associates. Yes, exactly. Tapos, nung ang pagkaano, kasi parang siya, nung nakita namin itong mga dinescribe ko sa kanya yung mga sumusunod sa kanya. Mga lumang tao, lumang damit, more of before 1990s. Yan, before doon. Tapos, ang sabi ko sa kanya, bakit parang nagpakamatay kayo? Tapos, ikaw hindi. Ah. So, siya nabubuhay siya ulit. Tapos, yung mga kasama niya, hindi sila makaresurrect, pero nakikita sa kanya yung dati nilang pinuno. Hindi nakikita ko ano yung anyo niya ngayon. Ang nakikita, yung dati niyang appearance pa rin. Kaya sunod pa rin ng sunod sa kanya yung 7 yan. So, kaya kami nag-tie ng bond nun para subukan kong tulungan patawirin kung kaya. Kaso, Hindi talaga. nabanggit mo nga before na pagka Pakamatay. Sorry. Okay. talaga makakatawid. May reason ba kung bakit nila ginawa yun? So, May ritual ba? Mga ganun, ha? Parang sa paniniwala nila eh. Okay. Hindi lang ako yung first na nagsabi sa kanya ng gano'n. So, bakit siya hindi? Bakit tinrick niyo yung mga kasama niyo? Parang ang usapan, sabay-sabay tayo. Tapos nung siya na, Anong movie yan? Romeo and Juliet. So, siya? Actually, days yung iba-iba. Meron pang day na, syempre, after namin gawin yon na, kasi siya, shaman siya, meron siyang sinasamba. Ang sinasamba niya is, not sure kung Lilith yung name nun, or si Lilith. Nabasa ko. yeah, kaya hindi kasi ako familiar dyan eh. So, yun yung sinasamba niya. Tapos, parang days go by, sabi ko, sige, ito gawin natin, para parang nag 40 days to 30 days pa kami, no, na pipilitin kong para makaluwag yung hinga mo, tapos kayo, pasamahin mo na saan. Kasi ever since, ganun naman ginagawa ko eh. Na kaya kong ipul yung spirit na kesa sa'yo Para sumama, iwasan. sa akin mo na sumama. Para iwanan mo na siya. Yeah. Kasi gagawin mo dun pag mo. Lagi lang kami nagdadasal. Kung paano siya papatawid. Pipilitin kong paintindi sa kanila kung ano yung nangyayari. Kasama mo na sila. Yeah. Kaya kawawa yung roommate ko eh. Nandito ba ngayon? Kasama mo ba ngayon? Baka sumama sa inyo. Pwede bang iwan dito sa water? Joke lang. Ayaw na tayo papuntahin dito. Hindi. Charot lang. So, masakit mo lang. may isa pang nangyari sa amin na parang siguro yun na yung nag-solidify na totoo talaga yung mga nangyayari. Na medyo something, isa siya sa pinakakaibang na meet ko. Siguro sabay kami 3 a.m. nag-chat sa isa't isa. As in, out of the blue. Out of the blue na tapos pares kami na pinaginipan. Napanagay pa niya? Yeah, pwede naman i-share. Ang napanaginipan namin is mga taong naka-hood na na parang basta naka-hood sila, parang KKK kung ano niyo sa white. Yeah, not sure kung white kasi okay. Pero parang pointed yung parang pointed sila na pito nga na siguro doon sila nagpakamatay. Then kaya kami sabay kami nag-chat na sabi ko Lalabas yung thumbs up. Hindi kasi pag nag-thumbs up ka, tsaka pag nag-heart ka, ganyan. Lalabas yung heart. Parang update sa iPhone. Wala. may thumbs down. Nakita, pero uulan siya. Ayan. So, yan. Nung 3 a.m. talaga yun. Nung kami, sabay kami nag-chat na sabi ko, napanaginipan ko pa kung ano nangyari sa mga kasama mo. Ito yung time na yung mga kasama niya, sa akin muna sumama. Pero sinabi ko nga sa kanya, kahit naka-cord, nakatay kami, hindi to sa akin sasama all throughout. Hanap-hanapin ka nito. So, kailangan ikaw, ma-figure out mo, ano bang purpose mo? Ano bang balak mong gawin kung sa kanila? Magsasamon ka pa ba ng mga spirits na gusto mong spirit? Nanguhula rin siya. Actually, magaling din siya manghula. Okay. So, yun. May question pala ako. Go. Summoner siya. Ano yung mga sinasama niya and bakit siya nagsasama? Kasi, meron siyang curiosity bone, I guess. Okay. Na hindi niya maintindihan bakit ito nararamdaman ko, bakit ako nakakita, bakit sila sunod sa akin. Okay. Ganun.
So, yun siguro yung reason niya bakit ang hilig niya mag-summon ng spirits. Pero ito nga yung tinuro ko sa niya. Sabi ko, magaling ka mag-summon ng spirit pero hindi ka marunong magpatawid. So, parang ibabalik na niya. Hindi niya kaya. Kasi kapag hindi mo sila binalik ng tama, na parang, kunyari, ito yung circle, pinasok mo sila dito, tapos dito sila lalabas, magulo yun, mahirap yun. Sa kanya nakatanggal yun, hanggat hindi sila nababalik kung saan mo sila kinuha. So, yun yung pinaka naging trouble niya, kung bakit din ako medyo tumulong sa kanya. Sa totoo, yung case niya, hindi ako mahilig mga alam sa ganun eh. Kaya lang very curious ako. Kasi for me kasi is, para ka nag-Ouija board dyan eh. Hinanap mo yung gulo mo eh. Ay, sorry nga pala, gusto niyo. Hindi ako matuloy-tuloy. Ako na lang, sige, manonood. Bala ka dyan. So, kapag ganun kasi, merong kang kapag may pinul ka kasi through Ouija board, may pinul ka through kung ano mang summon ginawa mo, may connection kayo nung napunta. Magkakaroon kayo ng tayo na parang minsan kahit nadasalan na, minsan kahit tama, pero since may connection na sa'yo, yung spirit, deity, o kung ano man tawagin natin dyan, pwede siyang sumunod sa'yo kahit dasalan mo, kahit ano. Kasi personally, kayong dalawa meron ng connection. So, ang hirap niya. Kaya lang sa kanya talaga ang dami na parang meron pang time na yung kasama yung common friend namin, nagpamassage sila na kasi nung una, sinabihan ko sila, massage naman na marami sila. Sinabihan ko sila na, ang laking, may mga sumusunod sa kanya, mga malaking tao, ganyan. Doon yung nagmamassage sa kanya, bigla na lang natakot. Kasi ang nakita niya, yung malaking taong sumusunod sa kanya. Hindi yung mismong tao na parang nagdadasal siya na sana huwag akong sundan. Sabi, sir, daman yung lamig-lamig, sir. Mga kaluluwa. Nabilang ba kung ilan yung nasama niya na sunod ng sunod sa kanya? Ang sumusunod talaga sa kanya 7. Pero meron siyang ibang mga sumusunod pa eh. Marami talaga. Minsan interviewin niya rin siya. Sige, oy. Baka iwan niya yung iba sa ay, at least hindi siya nag-iisa. You never feel alone. ang trouble sa kanya, same kami, kaya lang siya mas malala. Siya kapag kahit may mga prayer, nakakalimutan niya talaga. Right after gawin yung prayer, mga ganun. Hindi naman siya adversely affected ng mga kasama niya. Like, hindi naman siya naabala like, with life. Naapektuhan siya. As in, mostly emotional siya, mental. Yun naman lagi atake nila eh. Hanggang sa magkakasakit ka, so wala mo rin labanan yun. Hindi naman, hindi. Mayroon pa ba mga iba niyang nangyari sa kanya? Ibang pinakalas na nangyari sa kanya is gusto niya mag-session naman sa world niya. Na ako naman yung dali niya doon na, kasi, ito pa, may nangyari pa sa amin na gusto niya ako hulaan. Pero sabi ko sa kanya, hindi mo ako mahuhulaan kasi tayo yung cards natin ngayon. So, kung ano man yung lalabas sa cards para sa akin, para sa yan, which is yun ngayon nangyari. Tarot cards. So, yun, tinarot cards niya ako, pero lahat ng hula lumabas para sa kanya. Na siya yung nakarelate about sa buhay niya talaga, about sa nangyayari pero sa kanya. Pero ikaw talaga dapat yung target. Tama ba? Ako yung niya. Hindi lumalabas ng para sa... Pero sa kanya yung mangyayari yun kasi nga, yun yung time na magka-connect pa kami nun eh. So, naka-hotspot siya sa'yo. Yeah, actually, yun yung niya, naka-hotspot. Parang ganoon yung niya. Or ako yung naka-hotspot sa kanya. Yeah. May sinend kang picture before. Ano yung ginagawa niya nun? Parang may session ba siya? Yeah. Yun yung niya. Ganun siya parang more of spiritual. Mas kunyari ikaw, normal person ka. Mas ma-experience mo yung kung ano na-experience namin kapag nanguhula kami or May ginagawan siya ng ibang tao, no? Okay. Gusto niya parang lumakas yung senses niya. Gusto niya lang ma-experience. Gusto niya lang ma-experience for the thrill of it. Try din natin. Yeah, kapag gusto niya ma-experience ng ibang tao, ano na-experience namin. Okay. Kung anong experience kapag may papapasok na kaluluwa, yun yung ma-experience mo ng time na yun eh. Kung gaano siya ka-free, kung gaano kakaiba. Talk to me. Yeah. Ay, oo. Ano man, di ko pa natatapos yun. Ganda ending. So, yeah. Parang yun lang naman yung stories namin so far na naalala ko. So, currently, wala na sa kanya yung pitong sumusunod. Pero, hinahanap pa rin nila siya. Currently, nakabalik na sa kanya. Okay.
Kasi ano talaga yun eh. May connection sa nung pitong yun na yun nga yung finifigure out namin kung makakaalis pa ba sa kanya yun or kailangan matapos na yung purpose niya this lifetime para hindi na siya ma-reincarnate or ma-reincarnate na rin yung mga kasama niya. Or since associate nga niya, di ba parang hindi nila pwedeng iwan to kasi yung duty nila is for Bound sa immortal. Yeah, parang Eternity, mga gano'n. May masama ba silang ginagawa sa kanya? Wala naman. wala naman. Pero hindi ka kasi bibigyan ng peace of mind nun eh. Hindi ka matatahimik. Malamang. Kasi ba, kahit sa mga Pag-gising mo. private moments mo. Ay, Ah, pito ba naman sila? mahirap siya. Mahirap may ganun. Tsaka ano eh, dun kasi parang pinanganak ka pa lang, hanapin mo na yung purpose mo para matapos yung kwentong yan eh. Kasi sila, yung mga sumusunod sa kanya, ang pagkakaintindi pa rin nila, nasa oras pa rin nila eh. Oh, I see. Hindi nila nakikita yung mundo natin ngayon eh. Ganun yung nangyayari. I wonder kung ano yung perception nila ng oras. Kagaya ba sa atin na parang real time yung, di ba, yung naboboard din kaya sila kasi tumanda na lang yung friend mo, walang nagbago sa sitwasyon nila, parang or para sa kanila, parang mabilis lang yung lahat. For me, ang pagkakaintindi ko sa kanila, wala silang perception of time. Kasi, kagaya na sinabi ko kanina, ang nakikita nila, yung kaibigan nila before, yung sinasamba nila before, not yung person ngayon. So, yeah. Meron ka pa bang ibang mga experiences? Yeah, actually, lahat to nangyari lang ng 1 month and a half, I think. Ago? Oh, okay. This year lang. This year lang, like, last month lang. Very recent pala talaga. So, isa sa mga pinakamalaking nangyari sa akin about this last month is yung may nag-contact sa akin na dati ko nang, I guess, natulungan. Ito kasing taong to is very open siya. Light talaga siya. Tapos, ang pagka-light niya is, kaya niya magpatawid. Sorry, So, light as in magaan or yung ilaw ba to? ilaw. Ilaw siya. Bright. Oh, okay. So, nung time na maraming mga multo, so lapitin din siya kapag ganun. Kasi usually naman, kapag merong mga ghost, may mga entities, pupunta sila sa light eh. Which is, eto yung taong yun. Alam mo, nagpunta ako, di ba, dun sa, sa live recording ni Camp Master Earl sa Philippine Campfire Stories. And meron nga silang na-interview na gano'n, na may ilaw-ilaw part. And yung isang to, parang nag-aaral pa lang siya. So, pinapailaw niya siya. And then, na-attract tuloy sa kanya yung mga entities. So, parang may one time na hindi sila makatulog. Kasi nga, tinetesting niya, parang pinaglalaro niya, pinapractice niya. So, ayun, may 4 na lumapit sa kanya kasi nga nakita na umiilaw-ilaw. So, parang Christmas light, gano'n. Parang yun sa Insidious, di ba? Ano yan? So, Yung mga sa spirit world, parang sa the first, ang dilim, tapos pag may nakita silang bright spot, which is yung tao, doon sila na-attract. Yun yung mga lapitin. Actually, good example yung parang sa Insidious. So, yun. Since light siya, ang tinuro ko sa kanya ang dasal is paano magpatawid. Ang pagka-light naman kasi ng taong to is madali siyang manghatak, madali siyang mang-attract. Pero hindi naman siya yung type na na sasaktan. Kaya lang, ang kasi nito is na-develop niya from something ay someone na nakakaramdam lang, na-develop niya makakita. So, natatakot na siya. So, tinulungan ko na lang siya. Tinuruan ko siya kung paano magpatawid ng mga souls na lost and bothered. Kasi hindi naman siya lalapitan ng mga ng mga walang muka. Kasi wala naman siyang hindi naman siya nanguhula. Wala siyang ginagawang kahit anong kakaiba. So, mga nakikita niya, mga normal normal souls, lost souls. Pero hindi sila solid na parang physical na gano'n. Pero kapag kami, nakikita namin sila as something physical. Sila. Ano yung tsura? Parang transparent? Hindi. Normal na tao. Sure. Kung ano yung tsura natin ngayon. Lahat tayo dito tao. Di ba may dumadaan bang akala natin tagawados? Hindi na pala. Walay check mo. Network ka mamaya. Ganun. Kaya pala yung iba minsan kinakausap nila, hindi nila alam. Yan. Yung magugulat na lang yung ibang tao na, nagsasalita yung isa dito, tapos wala naman siyang kausap pa. Yung mga CCTV, di ba? Yung guard, yung may pinapasok sa lobby.
Tapos hindi nakikita sa camera. Oh, yan. Na ano ka rin yan. Nakita ka rin yung video na yan. So, etong taong to, so natulungan natin siya. For years, di nila ako nakontak. Kasi ako naman, ayoko talaga rin na may contact sa kanila. Kasi hindi naman ako yung type ng person na gustong i-practice to. Pero yun nga, nangyayari lang talaga siya. Kasi gusto ko rin ng peace of mind eh. So, yun. Nung kinontak ako nung parents niya, sabi na, Apocalypse, may problema kami. Pwede bang, pumunta ka dito sa bahay? Siguro, sa 8-9 years, ginaganon nila ako. Kapag hindi ko tingin na, na seryoso, hindi ako nag-reply. Kapag tingin kong kaya nila isolve, di talaga. Kasi ayoko na ng connection ng ganun eh. Dahil, mabigat. So, ikaw yung nabibigatan. Nahihirapan din talaga ako personally. So, yun. Tapos, kaya lang itong isang to, very, very different. Yung naramdaman ko, ibang-iba talaga, na parang, bakit ganito ka sinister? Bakit ang dilim? Bakit ang bigat ng paharamdam? So, nag-reply agad ako, na nagulat din sila, na, kaya ko, sige po, pero pwede po bang simulan ko naman manghula? Kasi, sila rin, nag-chat sa akin na may maling nangyayari sa anak nila. May sobrang parang possession na nangyayari. Ramdam kasi kapag kunyari, ikaw, Kuya Gideon, dinasalan kita, tapos nakakita ka, nagpapatawid ka, nararamdaman ko yung pag ginagawa mo yun. Kahit di kayo magkasama. Kahit di niya sabihin sa akin, kahit nararamdaman ko talaga siya like that. Kaya lang, yung presence niya, yung light niya, nawala talaga eh. Hindi na siya yung before na sobrang diwanag, gano'n. Tapos, yung parents niya, very worried na rin sa kanya na nag-iba na rin yung ugali, nag-iba na kung ano yung pagkakakilala nila sa anak nila, nag-iba na siya. Itong taong to, hindi naman siya ganun kabata nung nagkakalala kami. Halos di naman nagkakalala yung age namin eh. Kaya lang, yun nga. So, nung nag-chat siya sa akin, before ko siya dasalan, nagpa-confirm muna ako sa parents dun sa pinuntahan nilang lugar. Kasi sinabi ko sa kanila na, tita, para may pinuntahan kayo na para siyang hospital na I think exact na pagkasabi ko na hospital na sa ilalim na madilim, pero ang sama ng ginagawa nila sa mga pasyente nila. So, yung pinuntahan nyo yan, may na-attract kayo na entity. Hindi ghost, entity yung na-attract nyo. Which is, pwedeng demon, pwedeng gano'n. Kasi kapag may nangyaring sinister sa isang lugar or something na sobrang sama, sobrang dark thoughts, or malungkot na pakiramdam, sobrang lungkot, sobrang doon nag-feed yun eh. Sa pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko, doon sila nag-feed. So, habang nangyayari yun is, so sinasabi ko, hanggang sa sinabi nila sa akin na, pumunta kami sa isang asylum place na ginawa nung 80s. 1880s? Ewan ko anong term doon. Basta before 1990s pa. Na asylum mental hospital siya. Sa ibang bansa. So, yun. Hanggang sa dinescribe ko yung place, dinescribe ko kung ano yung pinasukan nila na nung na-confirm ko nga na tama yung nakikita ko, kasi ang paghuhula ko sa kanya, through her eyes. Kung saan sumama yung spirit, kung nasan yung spirit ng time na yun. Ganun. Ang dangerous part dito is, nangyari yan a month and a half ago nung kinontak nila ako. So, yung entity na yun, parang na-cover niya na yung spirit ng taong, dati kong tinuruan. So, kasama niya na kung nasaan. So, influence na siya nung entity. Parang sumanap. Kaya nag-iba na yung ugali. Iba na, kasi ang ginawa ka sa kanya, parang may mental breakdown yun. Ang gagawin ka sa kanya ng entity is, kung ano yung na-experience ng mga tao sa hospital na, itong taong to pala, natakot matulog. Kasi every time na natutulog siya, mapapanaginipan niya kung anong ginagawa dun sa, tino-torture sa hospital na yun. Mental hospital kasi. So, diba nung 1800s, parang ang solusyon nila sa mental hospital is drown nila yung tao, kukuryentehin nila para maging matino. Na-experience nung taong yun. Pagka natutulog siya. Oo, every time natutulog, doon pumapasok yung entity na parang nilulunod siya, parang kinukuryente siya. Kaya nga nagulat yung parents nung nahulaan ko na mental hospital yung napuntahan nila. Sila mismo, hindi nila alam na mental hospital yan kasi parang binago siya eh. Ginawa siyang restaurant, ginawa siyang Tianggian. Sa ibang bansa siya eh. Parang, kasi ang tagal na eh, 100 years na pero yung building existing pa rin. Parang nirenovate lang nila ng nirenovate. Hindi nila ina-exercise.
Tapos, so pumunta ako doon. Pumunta ako sa place nila na no choice eh. Parang kailangan muna natin tumulong ulit. So pumunta ako sa place na yun to not say exercise the spirit. Kasi yung mga ganyang entity, kaya mo naman siyang paalisin through calling, tawagin mo. Ang problema kasi ng taong yun, wala siyang experience sa mga demons. Hindi niya alam kung paano isway yun. Marunong siya magpatawid, pero kasi mga ganun, hindi mo matawid yan eh. Kailangan mo lang sila i-redirect, kailangan mo silang ipalayuin din. Pasa mo sa'yo. Ay. Pwede. Pwede mo siyang ilahin. Sakto kasi mga demons ang pinag-usapan natin. Yeah. So, yun. Nung nagdadasal ako sa kanya, inassure ko yung parents niya nung, I think nasa Tagaytay pa ako nun eh. Inassure ko yung parents niya na, sabi ko, tita, wala na po sa bahay niyo talaga. So, wala na rin point para pumunta ako dyan. Kaya lang, para sa peace of mind nila, gusto nila makita pa rin ako pumunta doon para magdasal, mag-check. Nung pumunta ako doon, ang pinaka nagulat na lang ako, kasi hindi naman ako sanay na makakita ng tao na after a few days, yung matagal na naiwanan ng residue ng entity na yon. So, since siya, sobrang tagal sa akin, siguro a month and a half is matagal. Sipin mo, a month and a half kang natutulog, tinatorture. So, nung nakita ko siya, parang sinabi ko sa kanya na, wala na sa'yo, alam mo tinanong ko pala siya, nakikita mo pa ba? Nararamdaman mo pa ba presence niya? Sabi niya, wala na kuya, wala na po. Kaya lang, siya mismo, parang medyo nag-flip na siya. Nag-flip na. Ayoko naman gamitan yung term na nabaliw, pero It affected mentally. Sobrang mentally affected talaga siya. Kasi tinanggal sa kanya tulog eh. True naman. Parang sabi nga nung niya sa mom niya na every time matutulog siya, feeling niya mamatay siya. Feeling niya may papatay sa kanya. Feeling niya may kukuha sa kanya. Ganyan yung nangyari sa kanya. Actually, yan yung isa sa downside kapag nanguhula ka, nagpapatawid ka, na pinoprone mo yung sarili mo sa ganyan. Nilalapit mo yung sarili mo sa ganyan. Kaya rin, isa rin sa reason ba't ako tumigil kasi nahirap talaga siya. Wala kang peace of mind. Tapos, kung minsan meron pang times na kung anong naramdaman nung namatay, ano yung emotion nila, mararamdaman mo rin. So, minsan ang bigat, iyak ka na lang. Hindi siya madali na trabaho. Kaya hindi ko rin alam kung paano nagagawa ng iba na, yung iba, diba, manghuhula sila ngayon, after 3 days, di pa rin sila makatayo. Sobrang napapagod. Nakaka-drain nga daw. Ano yan? Nangyayari din ba sa mga nagtatarot? Yeah, nangyayari rin. Yan, tatanong ko kasi nga, bibili ako. Balak na yan. Balak ka dyan. Oo, si Boss Maeve kasi nagpakita ng tarot na demon deck. Nagustuhan ko. So, gusto ko siya. Tawa ka sa artwork? So, parang, gusto mo talaga? Hindi, artwork lang. Pero may dalawang way Kapag tarot kasi, pwedeng tagabasa ka lang eh. Ang gagawin mo doon, yung energy nung kaharap mo, yun yung anihin mo. Okay. Kung ano yung nire-reproduce ng energy. Pero kapag ang pagkatarot mo naman is hinuhulaan mo talaga kung ano yung mangyayari sa kanya sa future, ano nangyari sa kanya sa past, yun naman yung ikaw yung nagbibigay ng energy. So yun yung nakakapagod. Oh, okay. Kasi naalala mo nun si Bern sa astrology. Bakit? Yung sabi niya, nung parang sunod-sunod tayong gusto magpahula sa kanya. Tapos parang, sabi niya, awat lang, parang after kasi sumasakit yung ulo niya after, or nauubos yung energy niya. So kailangan niya mag-replenish. Okay. Parang kasi nagpahula ako sa kanya. Tapos gusto natin sunod-sunod rin, di ba? Sabi niya, hindi, wag. Napagod. Wala, ganun, di ba? Hindi ko. Okay, kasi nga gusto ko din. And parang balak ko mag-aral, ganyan. Alam mo, pabasa mo na lang sa kanya yung dasal na nakakatawa. Third eye. Shortcut. Shortcut eh. Para maramdaman. Hindi siya, Hindi siya advisable. Sa mga tao may gift, gusto naming ibigay. Sa iba na lang kapag malalaman mo bakit yan. Alam niya na kaagad. Sige, hindi. Gusto mo malaman? Kung? Anything, kunya, may sumusog ba sa'yo? Gano'n. Diba yung sa room niya? Sa bahay mo pala eh. Yung dumadaan niya sa likod. Kaya nga masakit ang ulo ko nung first nating episode. First episode, like episode 0? Yung sa online. Diba yung kasunod ko rin, may nakita rin siya sa room mo? Oo. Spray. Sa akin ba? Wala naman.
Ano, Okay. Ikaw ang masamang espiritu doon sa kwarto. Ako ang masamang espiritu. Sila ba yung dahil- sila umalis. Ano ako? non-believer. Sort of, Okay. oo, ganyan. Hindi naman yata. Diba? Hindi, Not I think. necessarily. Ano rin kasi, parang, syempre, meron din siyang faith na kasama eh. Sa ganun eh. So like, merong iba na nagbabago yung faith tsaka yung pagkakaintindi once nakakilala sila or nakakita sila. Meron talagang iba na close naman talaga. Na parang sa Kunyari ako, gusto kong magtarot, ganyan-ganyan. Magiging effective ba yun? Or dahil ba may ganito ako? Sort of skeptic? Hindi siya mag-work. Pwede siya mag-work Gusto ko kapag Skeptic ka. Pero ko yung... Ako yung gusto ko, gagawin ko. Hindi ko Hindi, alam. pwede pa rin siya mag-work kasi ang tarot naman, para siyang medium para makuha nyo lang kung ano yung gusto ng energy ng kaharap mo eh. Okay. So, hindi naman Pwede necessarily na ikaw yung nag-exert ng energy sa tarot eh. Parang babasahin mo lang yung kung ano yung nirelease nila eh. I Kaya see. nga minsan, di ba, sa kanya nyo pinapakat, sa kanya pinapawak yung card. Mhm. Ikaw nang bahala kung anong method yung gagawin mo para makuha mo yung energy sa kanya. If non-believer ka. Pero kapag na-practice mo na kaya mong ikaw mismo yung magbasa, ay kung ikaw mag-exert ng energy para mabasa yung sa tao, much better. Kaya lang yun, I don't think magiging non-believer ka na nun. Wala, let's see. Diba? Yan natin. So may exchange of energies pa lang Yeah. nangyayari pag nagtatakot. Handa ka ba? Oo naman. Handa ka bang matrain? Let's see nga, di ba? O malay mo, maging believer tayo. So yung currently, medyo gumaling na ba siya? Yung friend, yung kakilala mo? After nung session namin is, kagaya rin nung advice ko dun sa una, magpa-hospital pa rin kayo. Kasi, syempre, meron pa rin naman tayong mga medical dyan eh. Kaya lang dun, nung after nung session namin, pumayag na siyang sumama sa hospital, pumayag na siyang matulog. So medyo, Nagka-peace of mind na siya ulit. So, recovering pa rin siya until now. sana mabalik pa yung ano yun. Yeah. Kasi kung sleep deprived ka, tas pwede ka nga magbaliw na. Parang hindi na tayo makapaggamit ng mga terms. Mahirap eh. This person does not smoke, does not drink, Baka kailangan niya ng sumulat. Joke lang. Any other ba na nangyari? Pwede mo share? Ito siguro yung last na lang is mostly nangyayari sa bago kong place. Okay. Sa roommate ko. Kasi since bago nga siyang place, bagong energy naman yung binigay ko sa lugar na yun. Tapos, yung lugar na yun, since hindi nga siya ganun kasanay sa, diba nakwento ko before na yung bahay naman is para siyang tumbok. So, yun, tumbok siya na daanan ng mga spirit, ganyan. Tapos nakatulong pa na nandun ako para maging daanan siya. Itong lugar na to, since hindi siya sanay na nandun ako, kagaya nung mention ko kanina, maraming bombilya ang nasasira. Pati ref namin, nasira doon. Yung bombilya ng ref? O bong ref? Yung bombilya rin ng ref. Okay. Hanggang bombilya lang yung mga kaya ng powers ko. So, every time na nanguhula ako, every time na ganyan, hanggang sa dumating yung point na may nawala sa family namin. May namatay sa family namin recently. Tapos, hindi pa namin alam na wala siya. Yung roommate ko, nakakita siya ng sabi niya, uy, parang merong isang malaking tao sa labas. Kasi parang may, yung door kasi namin is makikita mo yung labas eh. Sa, yung salas namin and parang kitchen area. Tapos may nakita siya doon isang malaking tao na nakatayo lang. Parang ganun. Dumating, diba, nung nakwento ko dati na kapag about sa family ko, medyo nahihirapan na ako. Nahihirapan ako silipin, nahihirapan ako lahat. Not unless gusto nila. Tapos, nung nakita nila yung malaking taong yun, yung isa sa mga kapatid ng tatay ko na same build, namatay siya that hour. So, uncle mo. Na medyo close talaga kami nun eh. So, yun. Yung roommate ko na yun, siya yung hindi naniniwala sa Pero after nga ng mga occurrences, I guess, kahit pa paano, naniniwala na rin siya. Merong ibang nilalang sa mundong to, hindi lang tayo. So, isa yun sa mga experience. Sad experience, pero part of life. Part of life siya. May ano ba sa'yo, parang
Kaya ba nahirapan ka na ngayon when it comes to family kasi para mas mabigat? Yeah, emotionally inclined kasi ako. Minsan, dinadaan ko siya sa humor na ganito, ganyan, na mangyayari talaga, na wala eh. Lahat naman ng passing malungkot eh. Kaya ayoko rin siya eh. Ayoko rin na may nakitang multo kasi wala namang taong handang mawala eh. Kasi di ba may na-predict ka rin before nung bata-bata ka pa na may mawawala rin family na. Yeah. So simula rin parang ayaw mo naman. More of, siguro mentally, binablock ko rin kung meron or hindi ko pinapansin kung meron lang siyang pahiwatig. Kaya lang ito naman, hindi na siya pahiwatig eh. Hindi ko siya nahulaan eh. More of, ano siya eh, nagparamdam nung wala na eh. Wala na siya. Parang babay ba yun? Ganun. Yeah, we can say that, na parang nagpaalam lang. Hindi Na, threatening yung energy niya. hindi naman. Kasi parang, sanay kasi ako mabigat yung pakiramdam pag may dumadaan eh. Kapag bigla na lang umano yung, kahit mainit, pero naging, Malamig. hindi naman siya malamig, pero nagkaroon ng heaviness. Heaviness sa pakiramdam na parang, ba't ang daming tao, bakit puno tayo? Yung mga ganung pakiramdam. So, yun, na minsan yung mga kasama ko, lagi na lang napapansin na parang may nakatingin sa kanila. Diba, tayo alam naman natin pag may ibang nakamasid sa atin, kahit hindi natin sila nakikita, kahit hindi natin sila halala. Pero alam mo, kapag may nag-observe sa'yo. Totoo ba yun? Hindi, I mean, May mga ganun. hindi, may mga ganong feeling din naman ako minsan. Tapos minsan dinadare ko na nga lang eh. Sige nga, makita ka nga. Mag-show ka. Hindi ko sa kwarto. Manonood sa'yo. Minsan makaka-feel ako ng ganon. Kasi patay ang ilaw, matutulog na ako. Tapos parang mafe-feel ko na may ganon. Parang may nakatingin. Pero syempre, parang, ayun nga, hindi lang tayo naniniwala. Parang, sige, pakita ka, ikaw. Parang dinadare ko sila. Pero Ayun ayun. nga, sabi niyo. Ayun. So din pala. Attitude din pala. Pareho lang kayo attitude. Bakit? Pero Saan yun, mo wala pa? naman so far. Baka nagpapakita na sila, pero since hindi nga open yung sa third eye nyo po, I see. hindi nyo rin talaga sila mapapansin. Or kung mapapansin nyo man sila, si glimpse ng dulo ng mata lang. Buksan mo nga third eye. Para matahimik. Para marami kaming topic. Para every Monday siyang may share. Iba-iba po kasi. Merong, yung kagaya na sabi ko, may nakakita, may nakakaramdam, may nakaamoy. Visual ka ba? Or ano? Visual learner? Visual learner tayo. Pinaka nakakatakot for me yung nakakarinig lang eh. Dinig? Oo. Kasi maririnig mo boses nila eh. Diba yung iba po, kapag nakikipag-usap sila sa ibang entity or ibang kaluluwa is through mind na ito yung sinabi nila, ito yung gano'n. Parang telepath. Parang telepath. Which is, madalas na nagiging tama. Pero yung nakakarinig talaga. Nice. Mas mahirap yun kasi na maririnig mo boses nila. Parang bulong. Shit. Or baka sanay ka lang na nakakita kaya hindi ka natatakot sa visuals. Sanay, kaya lang malungkot pa rin. Kapag merong hindi makaalis. Hindi makatawid. Ano na yung pinaka... I mean, sa mga nakwento mo kasi before, ang naalala ko talaga nakakatakot na visual is yung walang Walang mukha. Pero meron ka pa bang na-encounter lately na nakakatakot talaga itsura? Like, kunyari, demons, gano'n. Ganun ba itsura? nga. Oo, mga gano'n. Ito, lagi kong... Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo before to, yung about sa kapre. Hindi pa yan. Hindi pa ba? Kasi parang meron ako napanood sa TV na ang nangyari sa kanya is parang pinagtatawanan siya sa YouTube, pinagahan na siya kasi pumasok siya sa isang house na medyo liblib. Tapos, parang not sure kung anong hunting special din to eh. Parang November din yun eh. KMJS pa to. Yung kabila. Parang sa kabila eh. Hindi ba si Sir Ed Kaluwag to? Hindi naman. Ano siya? Babaeng, spiritista. Tapos, pagpasok niya dun sa lugar na yun, is parang, yung nagsusuka-suka siya. Na sobrang baho, sobrang ganyan. Tapos sinabi niya, may kapre. Ang amoy kasi ng kapre is sobrang sangsang. Oo, amoy. Diba may nagkwento sa atin na may suka ba? Parang ganun, maasim. I'm not sure kung... Baka ako rin nagkwento. Hindi ako sure. Basta yun, isa yun sa ang amoy kasi nila is, alam mo yung parang amoy araw na amoy langis. Na basta ang baho talaga ng amoy niya na kapag kahit malayo pa lang sila, alam mong andyan sila. Strong.
So, yun. Isa yun sa mga pinaka ayoko makita ulit. Or siguro, kung may share pa akong isa na siguro last year ata nangyari to, or early this year, is dun sa province namin. Mayroon kasi akong pinagstayan dun na yung tawid ng bahay namin. Hindi ko sure kung nakwento ko na to. Ay, ito ba yung yung may nasagasaan? Yun nga, nakita ka na nga. Wag na. Nakwento. Wala na ata akong maisip na iba pa. Ano ba mga tanong? Sana pa nag-live tayo. Ay, wow! Mga questions. Hindi, ngayon, pwede naman nila i-send. Ay, ngayon. Sa ating live audience ngayon sa studio, may questions ba kayo? Ay, thank you very much, Apocalypse, for this, sa pagpunta dito sa Wados, and for joining us today sa another Halloween special ng Cripsilo. Lagi na lang nagkikita tayo. Umaga, magkakwentuhan ng... Nakakatakot. Oo nga eh. So, if ever na meron kayong additional information or questions, use hashtag Cripsilogies or doon sa ating Spotify Q&A. Lagay nyo doon para makita natin. Ikaw ba may gusto kayo promote? Actually, mayroon lang akong gustong, siguro bawi na lang ako sa Creepers. Yung mga nagtanong dati, lalo na yung about sa mga bell, kung nakikinig pa rin kayo, yung dati about sa bell na nakakarinig, or gusto, siguro, sagutin na natin sila kahit ilapit na lang nila sa akin through Messenger or Instagram since medyo marami rin naman nagtatanong sa akin lately. Para makatulong natin. Ibibigay mo ba? Yung ano mo? Yeah, okay lang naman. Okay. Pero sa kanila mo na lang ibigay, wag na sa buong trip sila. Okay. Sige. So, baka lahat magtanong na sa akin. Contact sila sa show. Tapos tayo mag-forward. Okay. Ganun na lang. Para minsan nga may mga naghahanap may mga nagtatanong about. Oo nga. Single daw oo nga, baka may na-miss kami na hindi natin na-forward. So, ayun. I-up nyo lang yung message nyo para i-forward natin. Kaya po. Pwede nyo lang i-send via email, send to cripsilog@gmail.com, or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Cripsilog everywhere sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Grindr. Wala. Kaya, rate us 5 stars. Nagbago pala yung layout ng Spotify. So, para ma-rate nyo, pupunta kayo doon sa about ng show. Nandun yung, kasi may na siya, episodes, about, tapos more like this. May 3 tabs na siya. So, punta ka sa about para doon yung ma-rate. So, thank you very much for listening. See you on another day. Hindi natin sure, Thursday ba? Thursday, or Tuesday? May pa-surprise na. Basta, see us again next time on Cripsilog. My name is Gideon. And this is Ben. Mercy. This is Apocalypse. Hey. Mercy and compassion. And productivity bitches. Thank you so much. Thank you. Sana maayos yung pagkakwento ko. Sana maayos yung audio natin. Check Sana maayos lahat.